alam nyo na kung ano yung nangyari kanina doon po sa, I think, 4 o 3 na request or appeal petition about po dun sa interim release na dating Pangulong Duterte. Sa madalit salita mga kababayan, deny. Ibig sabihin, hindi na po siya mapapagbigyan ng interim release at yung usapin patungkol po sa interim release, natoldo ka na. Sa madalit salita mga kababayan. Ngayon, yun pong kanyang partido na PDP Laban, ano daw mga kababayan, tinanggap na hindi na talaga makakalaya kahit kailanman etong si dating Pangulong Duterte. Eto, pakinggan po natin. Tablado na ng ICC Appeals Chamber ang request for interim release ni FPRRD. Tanggap naman ito ng kanyang partido. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor, live mula sa PDP headquarters sa Santa Mesa, Manila. Pierre, kamusta ang sitwasyon dyan? Pinky, tanggap nga ang desisyon pero syempre nabalot ng lungkot itong headquarters ng PDP laban dito sa Santa Mesa, Manila. Nang lumabas ang desisyon ng ICC na hindi papayagan ng interim release ni FPRRD. Nagdesisyon pa nga ang dating Pangulo na hindi na humarap sa ICC Appeals Chamber para dito at ang kanyang abogado na si Nicholas Kaufman ang nagrepresenta sa kanya. Nag-vigil pa, Pinky. At saka doon sa mga kababayang Pilipino natin na didishit, eto tandaan nyo to palagi. Wag na wag ninyong sisisihin si Kaufman. Bakit? Bakit natin nasabi? Sino ba ang kumuha kay Atty. Kaufman? Di ba si Sara Duterte? Pinresinta ni Harry Roque yung kanyang sarili pero hindi daw nakinig. Etong si Sara Duterte mga kababayan at kinuha pa rin etong si Atty. Kaufman na pagkamahal-mahal pero ang ending mga kababayan, yung interim release ni dating Pangulong Duterte or nitong si Digongong hindi po na isakatuparan. Ika nga, ano ba ibig sabihin? Na hindi na isakatuparan. Saglip na maaprubahan ng International Criminal Court sa madalit salita na deny. Ano po, at etong si Digong, wala nang kasiguraduhan kung makakalaya pa mga kababayan. So ngayon, si Sara Duterte ang kumuha dyan kahit pa sabihin na nirecommend yan ni Senator Amy Marcos, si Sara Duterte pa rin ang kumuha dyan at nagtiwala dito kay Kaufman na ang ending mga kababayan, nga. Tapos alam niyo pa yung pinakamasaklap dito, saglip na tulungan ni Sara Duterte yung kanyang tatay, di ba nagsilita si Sara Duterte ng mabigat na salita na itatakas yung kanyang tatay. Yan ang isang dahilan kung bakit hindi naaprubahan yung interim release ni Digongong. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Ang ibang miyembro dito, magmula pa kagabi hanggang kanina at dumating ang may 100 mga miyembro para manalangin na maging positive ang desisyon ng ICC at mag-grant ang interim release ni FPRRD. Umalis din naman ang mga tao dito kanina at maghapon na iilan lamang ang naiwan. Gayunpaman may naganap na tuloy-tuloy na online program hosted by some members. May mga supporters na nagbigay ng kanilang pahayag, testimonials and prayers para kay Duterte. Nagsidatingan din naman ulit ang ilang supporters bandang hapon, kabilang na dumating dito si Attorney Martin Deltra. At ito ang kanyang naging pahayag kanina bago pa man. Alam nyo kasi napakasinungaling kasi ninyo. Wala kayong ibang hinangad kung hindi pabagsakin ng gobyerno ni PBBM. Kaya naging resulta, saglip na kaawaan kayo ng Panginoon, saglip na paboran yung gusto nyong mangyari na mailabas etong si Digong, ang nangyari, wala. Hindi kayo pinakinggan ng Panginoon kasi nga yung hangarin ng mga kababayan sa totoo lang masama. Ang iniisip nila masama. Laban kay Presidente masama. Marami silang gustong gawin na makakapagpabagsak ng tuluyan kay PBBM at alam naman po natin na puro masasama po yun. Kaya ang ending, talagang hindi sila pinapakinggan ng Diyos, lalo na noong mga panahon na binastos ni Digongong ang Panginoon. Anyway, tuloy pa natin. Ang pagbabasa ng desisyon. Obviously, we have been praying that would be granted even on humanitarian consideration. Kasi yung tatlong bagay, the 3 points that they have raised, especially by the prosecution, which resulted to the denial of the application. They call it application there, but under Philippine setting, we call it motion for interim release or motion for bail kung dito sa Pilipinas. Kasi nga raw, flight risk siya,
or he might tamper either documentary or testimonial dun sa ebidensya. Wala na po siya sa poder. Matanda na po yung tao. And you cannot account the acts of other people, no? Insofar as the accused is concerned. Pinky, ayon pa kay Attorney Delcra, kahit anuman ang maging desisyon ay tuloy pa rin ang laban. At sinabi rin ng mga miyembro kanina na maging anuman ang desisyon, maging negatibo man ito, ay mananalangin pa rin sila para kay former President Rodrigo Duterte. At kasama ko naman ngayon si Attorney Yvette Contacto. Siya ang Chief of Legal Chairperson ng Legal Affairs Committee ng PDP Laban. Okay, para sa kanilang reaksyon dito sa naging desisyon ng ICC. Attorney Yvette. Kita nyo, yung mga kapartido ni Digong, tinatanggap na yung naging desisyon ng International Criminal Court. Kaya yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, sana tanggapin nyo na rin kung ano yung naging desisyon ng International Criminal Court. Kasi, alam nyo mga kababayan, sa sobrang laki ng mga ulo ng mga yan, yung mga taga-suporta ni Digong, akala kasi nila kanina, nung hindi pa binabasa yung naging desisyon ng hukuma ng International Criminal Court, akala nila aprobado na yung interim release ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga, masyado kayo nagpapapaniwala sa mga vlogger ni Digonggong. Ito ang ending. Anong ending mga kababayan? Pinaasa lang sila at ang ending, hindi naman talaga makakalaya. Etong si Digonggong mga kababayan, hindi naman talaga makakalabas. Diba? So yung mga nagpapapaniwala dyan sa mga vlogger ni Digong, kita nyo kung ano nangyari. Diba ang yabang-yabang ng mga vlogger? Oh, may bansa nang tatanggap, aprobado na yung interim release. Pero ano nangyari? Kasi sa totoo lang mga kababayan yung kaso ni Digong, ito naman matagal na natin paulit-ulit na sinasabi to. Kung sakali maaprobahan yung kanyang interim release, siya ang kauna-unahang presidente or kauna-unahang nagkasala ng ganon, mga kababayan, humanity, crimes against humanity, mga kababayan, siya ang kauna-unahang nagkasalang ganon na mapapagbigyan ng interim release. Kaya medyo malabo. Malabo yung sinasabi ng mga vlogger ni Digong na maaprobahan na, may bansa ng tatanggap, isang malaking kalokohan po yan. At nagpapapaniwala yung mga taga-suporta ni Digong dyan, kaya ang ending, scam kayo, na-scam kayo. Ano po ang inyong reaction sa naging decision? Of course, magandang gabi po sa lahat. General sentiment ho dito, we have a heavy heart sa pagtanggap po ng desisyon. At nung nalaman ho namin ng dahilan, mas lalo hong nakapagbigay bigat sa aming puso. Iyak! Yes, ma'am. Meron daw pong statement ang family po na i-share sa inyo, statement ng Duterte family. Yes po, ma'am. Apo. The family accepts the ICC Appeals Chamber's decision with peaceful hearts. We will continue to work with the defense team on the case and will keep supporting former President Rodrigo Duterte with our daily conversations. We thank everyone who prayed with us today. Duterte. Tagumpay ba ang plano ni Fiona? Tagumpay ang plano ni Fiona. Kasi nga naman kung ngayon mapapagbigyan ng interim release, ngayon makakalaya, ano pa nga naman ba ang gagamitin sa darating na 2028 presidential election? Kaya siguro mga kababayan, nagagawa ni Sara Duterte magsalita na mga gano'n na kesyo itatakas daw, na alam naman niya kasi sabi nung iba, mga abogado daw yan. Si Fiona mga kababayan, sinasabi nung iba, abogado daw. O di ba dapat alam niya na yung sinabi niyang itatakas si Digonggong, alam niya na makakasama sa kaso ni Digonggong. Di ba mga kababayan? Alam niya dapat yon, pero sinabi niya pa rin. Bakit niya sinabi yon? Kasi nga, kung ang plano ay gamitin si Digonggong, makakuha ng simpatsya sa darating na 2028 presidential election, talagang mga kababayan, talagang hahayaan nila na manatili dyan at mabulok yung kanilang father. Tuloy natin. The family, 28 November 2025. Yan ang latest, Pinky, dito sa PDP Laban Headquarters sa Maynila. Pinky. Ito, alam nyo ba mga kababayan kung bakit sinasabi ko
doon sa mga DD na mag-move on na. Alam nyo ba kung bakit sinasabi ko doon sa mga taga-suporta ni Digong na mag-move on na kayo? Kasi mga kababayan, marami na nagkakasaltik. Bakit natin nasabi? Saan ka ba naman nagkatala? Nagdasal sa karton? Bring him home! Ito, nagdasal sa karton. Kaya kayo hindi kinakalugran ng Diyos eh. Mga kababayan, pero yun yung nagdasal sa karton. Wait lang. Ito. Bring him home! Oh. Oo. Saglit na pumunta kayo ng mga sambahan o simbahan dyan. Doon kayo manalangin ng mataimtim. Ano ginawa nyo? Diyan kayo nagdadasal sa karton ni Digong. Mga tao, ang buong sambayan ng Pilipino ay naghihintay sa kanila. Grabe no? Araw-araw namin dito. Mula Yan no? hanggang ngayon, Bring him home! Lord, hindi kami nag-give up. Bigyan mo po namin ng lakas para ang kalulo, kakayanin mo. Ano yung sabi mga kababayan no? Ito, tawag dito. Ano yung sabi ni Digong dati na ginaya pa ni Robin Padilla? Si Robin Padilla ba gumaya nun? Doon sa mga pugantit, mga kriminal dyan. Siyempre kasama siya doon. Mandarambong sila eh. Huling Pasko niya na ito. Ang nangyari mga kababayan, noong 2024, huling Pasko na ni Digonggong. Kasi biruin nyo, hindi naman siya makakapagpasko. Ilang araw na lang, December na. O di hindi siya makakapagpasko sa Pinas. Okay, ito nyo. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, sinasabihan ko na kayo una pa lang. Mag-move on na kayo. Kasi sa totoo lang, wait nga, tingnan natin kung si Bato ba ay may Bato de la Rosa. Kung may post ba patungkol sa nangyaring desisyon ng ICC. Wait nga lang. Bato. Hindi, wait lang. Ronald Bato. May post na ba si Senator Bato? Wait lang, follow ko para lumabas yung ano. Bakit wala siyang post? Bakit wala siyang post? Bakit November 15 pa ito? Diba? Bakit wala siyang post? Wala na ba siyang malasakit kay dating Pangulong Duterte? Ito mga didisit bago kayo magpakabaliw kay Digong, isipin nyo muna, kung si Senator Bato nga hindi nagpo-post, hindi nagbibigay ng kanyang pagdadalamhati dahil hindi na makakalabas itong si Digonggong, deny yung kanilang petisyon o appeal patungkol dun sa interim release na hinihingi ng kampo ni Digong. Ito, hindi nyo ba napapansin, bakit tuwing may matinding pinagdadaanan na itong pamilyang Duterte, bakit hindi mahagilap si Senator Bato? Diba? Bakit hindi mahagilap itong si Senator Bato de la Rosa? Ito, kanyang account to mga kababayan. Baka sabihin ng iba, hindi. Naka-verified. Kanya yan. Ayan kasama niya pa nga sa picture sa kanyang cover photo, itong si Digonggong. Ayan wala siyang post. November 15, huling post niya mga kababayan, buhat nung lumabas yung issue ng ng ICC warrant of arrest niya, hindi na po siya nagparamdam. Sa Senado nga, hindi na siya pumapasok mga kababayan. Nagtago na po siya. Kaya nga mga kababayan, kita nyo yung mga ibang kapartido ni Senator Bato de la Rosa, ni dating Pangulong Duterte, malulungkot, halos ma-depress na. Katulad ni Senator Robin Padilla. Ito, pakinggan natin yung sinabi ni Robin Padilla. At isipin nyo mga kababayan kung bakit siya nadidepress, kung bakit siya malungkot. Dahil sa naging desisyon mga kababayan o naging resulta ng appealing request o ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi sabi po dito, dismayado daw sa pagbasura ng ICC appealing interim release.
ni Rodrigo Duterte, ito daw pong si Senator Robin Padilla. So eto, pakinggan natin kung bakit. Tuloy natin. Reaction nyo lang po dun sa naging decision po ng ICC na i-deny yung request or yung motion for interim release ng ni dating Pangulong Duterte. Malungkot siyempre kasi Ah. tagal kong inantay yun eh. Ah, Medyo nakatutok nga ako sa TV kanina eh. Kaya nga ako umalis sa plenary sandali. Bakit ako? alam mo, Senator Robin Padilla, ito, ipapaliwanag na natin sa taong bayan kung bakit ka malungkot. Kasi, nang dahil sa'yo at dun sa Duterte Black na mga kasamahan mong senator, hindi nakalabas itong si Digong. Hindi na-aprobahan yung apela ninyo patungkol sa interim release. Kasi, alam mo, sa ginawa mo, kasi ito po atang si Senator Robin Padilla yung nagmosyon na about po doon sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po ang unang nagmosyon po noon, mga kababayan, at sinuportahan po nung Duterte Black at ng iba pa mga senator. So kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nakita ng International Criminal Court yung posibleng impluensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bansa. Diba? Ipinakita ninyo makapangyarihan pa rin si Digong eh. Saan ka ba naman nagkatala? Mga senador halos maging sunod-sunuran. Di ko naman po nilalahat dito kay sa pamilyang Duterte. Dito kay Digong. Gumawa pa ng resolusyon para usir-usirin ang ICC na pagbigyan si Digong ng interim release. Doon pa lang mali na kayo. Ipinakita nyo yung impluensya ni Duterte sa Pilipinas. Kaya nga hindi siya pinagbigyan dahil nga, unang-una mga kababayan, kung titingnan nyo, in my personal opinion, yung sinabi ni Sara Duterte na itatakas daw. Pangalawa naman, pinapalabas ng kampo ni Digonggong na etong ginawa kay Digong, kinidnap sa tingin nyo. May kinidnap ba na babalik sa kidnapper kung sakaling palayain yan? Pangatlo mga kababayan, yung ginawa ni Senator Robin Hood Padilla na mag-motion for interim release at sinang-ayunan ng ibang mga senator na nagpakita sa ICC kung gaano ka makapangyarihan ito pong si Digong sa Pilipinas. Yan po yung mga dahilan o posibleng dahilan kung bakit hindi siya napagbigyan ng interim release. Anyway, tuloy pa natin. Nanood ako, nagantay ako. Pero nung nagbabasa na yung judge, sinasabi na niya yung mga merits, sabi ko sa aking lawyer, wala na to. Malungkot na to. Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Ay, doon sa mga pabor dyan ha, na ibasura yung interim release ni dating Pangulong Duterte, like nyo naman yung ating live streaming. Maraming salamat po ha. Like lang po natin mga kababayan. Thank you very much po. Kasi inasahan natin yun. Dahil tandaan na si Digong. Hindi naman tayo humihingi ng kahit ano na hindi naman siya threat kasi sinasabi threat. Paano naging threat yung matanda? Kaya lang, siyempre, desisyon nila. Paiyak na, iyak! Babalik kayo doon? Iyak! Matagal pa ang recess namin eh. Hindi naman pwedeng umalis nang hindi pa tapos. Pero siyempre, babalik. Kasi hindi ko din naman parang ikaw din, lagi ka din nandun. About the Vice President, nagkausap po kayo kahapon. May sinabi po ba siyang plans to go to The Hague anytime soon? Kahapon, hindi kami nagkausap tungkol doon, pero narinig ko siya. May kausap siya eh. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung sino, si Senator JV ba o si SP yung kausap niya nung sinabi niya na papunta siya ng Hague. Okay. Sinabi niya pa kung sino yung nandun ngayon eh. Thank you. magta-travel na naman. Thank you. Thank you, ma'am. So yan mga kababayan, bukod pa po dyan, hindi pa nakontento si Senator Robin Hood Padilla. Nag-post pa po siya mga kababayan at ito po yung kanyang sinabi. Sabi niya po dito mga kababayan, ang kalungkutan. Ang kalungkutan daw mga kababayan. Siyempre, alam ko naman yung mga DD shit dyan, malulungkot kayo. Lalo na, pakiramdam ninyo na scam kayo. Kasi di ba sinasabi, expected nyo kanina, pagbukas nyo ng mga TV ninyo, sasabihin ng International Criminal Court
na the interim release of Rodrigo Duterte is approved. Diba? Rodrigo Duterte mapapalaya ng pansamantala at dun sa Pilipinas. Yun ang expected ng mga DD shit. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, hindi nangyari. Ano po kasi, alam nyo, ito nga yung sinasabi ko doon sa mga DD shit supporter dyan, wala namang problema. Mambash kayo dyan sa comment section, manood kayo sa akin, at least kahit masakit yung maririnig nyo sa akin mga kababayan, totoo. Diba? Kahit masakit yung maririnig ninyo na hindi na makakalaya si Digong, at least totoo po yun. Kita nyo, nangyari. Mga kababayan, nakalaya ba? Napagbigyan ba ng interim release? Hindi. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, etong si Digonggong, malabo po talaga mabigyan yan ng interim release. So bukod pa po dyan mga kababayan, kaya Senator Robin Hood Padilla, nag-post din at nagpaawa etong sina Senator Bongo, etong kanyang apo na na si Omar, at sinasabi mga kababayan, eto pa, bukod po kay Senator Robin Padilla, nandyan din si Bongo, sabi daw nitong si Bongo mga kababayan, I'm not losing hope, hindi daw siya nawawala ng pag-asa. I'm sure, kapag ka napagbigyan si Tatay Digong ng interim release, hahaba po ang kanyang buhay. Ayon po kay Bongo mga kababayan. Yan po yung sabi niya, at sabi naman ng apo ni Digonggong mga kababayan, eto. Sabi ni Omar, it's a sad day for me. Ito ang reaksyon ng apo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao City, 2nd District, Representative Omar Duterte, matapos ibasura ng International Criminal Court or etong ICC, ang appeals chamber ang hiling sa interim release ni Duterte. Pero later, kailangan ko mag-smile-smile. Kailangan daw umiti-ngiti ni Omar, konti kasi magdadalaw kami mamaya. So hindi pwede ang ganito sa loob. Sabi ni Duterte. Kung titingnan niya mga kababayan, ito yung sabi niya, medyo sad talaga tayo. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ni-reject lahat ng grounds mga kababayan. Kasi nga, alam naman po natin mga kababayan, wag na po nating lokohin yung ating mga sarili na kung sakaling, gaya nga ng sabi ko kanina, kung sakaling maaprubahan yung interim release ni Duterte, siya po yung kauna-unahan na nagkasala ng ganon na mapapagbigyan ng interim release sa bigat ng kanyang kaso. Ano po, kasi yung kaso naman po niya, hindi naman po basta libel or hindi naman po basta defamation mga kababayan, defamatory. Yung kaso po niya ay nasasangkot po sa malawakang pagtumba sa mga tao nung panahon na siya po ang presidente. At siya po yung tinitingnan na arkitekto po niyan at si Bato de la Rosa yung nagpatupad. Ano po, so ngayon, mga kababayan, kung nalulungkot yung mga apo at mga kaalyado ni Digong, meron din naman po mga kababayan ang talagang masasabi natin na pamula umpisa ay tinik na sa lalamunan ni Duterte. Ang nagsabi mga kababayan na kung saan, ayon po dito sa Abante News Online, ayon daw po kay Senator Trillanes, ito po yung sabi dito sa balita, agad na nagbigay ng pahayag si dating Senador Antonio Sani Trillanes IV kaugnay sa desisyon ng International Criminal Court ICC sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ayon po kay former Senator Trillanes, ngayon na natuldukan na yung interim release na yan, sana ay wag nang magpaasa ang mga leaders ng Duterte camp sa mga supporters nila. Di na makakalaya si Duterte bilang kabayaran sa libu-libong Pilipino na ipinatumba po niya. So ngayon, kung titingnan nyo, ito po yung pinopoint natin kanina. Kasi isipin nyo, sa mga susunod na araw, mga susunod na linggo, may mga black propaganda na naman na lalabas dyan na may bansa nang tatanggap kay Digong, maaaprobahan ulit yung interim release, at sasabihin nila makakalaya na etong si Digonggong at lolokohin na naman nila yung mga DD-shit na mga taga-suporta po nila. Gawain nyo ng mga vlogger ni Digong Siyempre, pag by class A, class B, class C, talagang kailangan kumayod at manira, mga kababayan, at gumawa ng mga black propaganda. Pero gaya nga po nung sabi ni former Senator Trillanes, wag nang paasahin yung mga taga-suporta mga kababayan kasi alam naman po natin mga kababayan na wala na po talaga na mangyayari dito po sa hinihiling
na interim release ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Si Digong po ay habang buhay ng makukulong. Ano po dun sa International Criminal Court. Gaya nga po din mga kababayan ni former Senator Trillanes, nagsalita din etong si former Senator Laila de Lima at ayon po sa kanya, tuloy ang pagkukulong, ang pagkakakulong, ustisya para sa mga nabiktima. So kung meron mga nalulungkot, meron din naman po mga kababayan na masasaya sa naging desisyon ng International Criminal Court. Kung meron mga ilan-ilan na nalulungkot dyan, merong mas maraming masaya dahil nagkaroon na ng malawakang hustisya patungkol po dun sa mga inosenteng nadamay sa madugong pakikipaglaban ng administrasyon ni Digong sa ipinagbabawal na bato na ang tanging tinamaan lamang ay yung mga kababayan po nating mahihirap. Ano po, so ngayon, maliwanag naman mga kababayan na stress, etong si Senator Robin Padilla at tinatanggap na rin ng pamilya ni Digong yung naging resulta ng desisyon ng International Criminal Court patungkol po dito sa hinihiling na apila patungkol po sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.